Ang kwento tungkol dyan. Mga bata, hello! Alam niyo ba kung ano yung karayom? Ano yung karayom? Maliit lang, di ba? Tanong ko sa inyo, kung marunong kayo ng science, ano ang mas mabigat? Karayom o barko? Barko, very good! Kasi barko, tone-tonelada, yung karayom, gramo lang, di ba? Ano ang mas mahal? Yung karayom o yung barko? Barko, kasi yung barko, millions of dollars. Samantalang yung karayom, punta ka sa palengke, giving guys, makakabili ka piso isa. Minsan 50 centimos pa. Di ba? Ito naman ang next question ko. Ano ang mas mahalaga? Ano ang mas importante? Karayom o barko? Karayom. Depende. Ma'am, depende. Kasi ganito yan. Yung kaibigan ko na kapitan ng Barangay Bubunan, sumasakta pa siya sa barko. At yung kapitan ng barko, siya yung nagdadrive ng barko, di ba? At doon sa barko, malapit sa monobelo ng barko, meron isang bilog na aparato na mayroong gumaganon-ganon. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Yung nagtuturo ng north, south, east, and west. Anong tawag doon? Kompas. Kompas. At sa gitna ng kompas, ano meron? Meron isang maliit na karayom. Kaya yung karayom na yun, yun na nagtuturo kung saan pupunta ang barko. Kaya tinanong ko sa inyo kanina, anong mas importante? Karayom o barko? Depende. Kasi para doon sa kapitan, walang kwenta yung barko kung wala yung maliit na karayom na nagtuturo kung saan pupunta yung barko. Ganon din sa buhay natin. Walang kwenta ang buhay natin kung wala tayong direksyon. Mga bata, meron sana akong i-share sa inyo na 3 kompas na kailangan nyo sa buhay ninyo. Gusto nyo ba? 3 kompas. I call this the 3 moral compass na magseset ng direksyon ninyo, magtuturo kung saan kayo pupunta. Una, mga bata, hello! Tumingin kayo dito. Sino nakikita nyo? Yung mga magulang ninyo, di ba? Your parents are your first moral compass. Kaming mga parents, nadaanan na namin lahat. Papunta pa lang kayo, pabalik na kami. Lahat ng pagkakamali sa buhay na experience namin. Lahat ng mga error sa buhay na experience natin. Di ba? Marami sa atin nagkamali. Dahil dyan, alam na namin kung anong tama, anong mali. Kaya tuturo namin sa inyo yan para hindi na kayo magkamali pa. So my dear students, number 1, makinig kayo sa parents ninyo. Kasi ayaw nilang mapahamak kayo. Alright? Number 2, sino yung second moral compass natin? Nakita niyo sila yung mga nakaupo dito? Sino sila? Mga teachers. Nandiyan si Sir Nelson, si Mary Jane. Sila yung mga talaga namang sumumpa ng kanilang profession, vocation, na turuan kayo. Nabigyan kayo ng kaalaman para alam ni may laman ng isipan ninyo. Mahusay kayo at may moral education kayo. Para alam nyo kung ano yung tama. Good morals and right conduct. Diba? Wala na yata good morals and right conduct yun. Meron pa ba? Meron, di ba? Kaya tuturuan kayo ng good morals and right conduct. Kasi wala pa akong teacher na namimit na ayaw niyang mag-succeed yung kanyang mga estudyante. Lahat ng teacher na kilala ko, isa lang ang gusto nila. Na balang araw, 10, 20 years from now, babalik kayo sa Manahol Elementary School. Sir, ma'am, doktor na ako. Sir, ma'am, abogado na ako, engineer na ako. Yun ang gusto nilang makita. Kaya sa mga bata, hello, makinig kayo sa mga teachers ninyo. Kung ano yung tinuro nila, ilagay nyo sa puso nyo at sa kaisipan ninyo. Alright? Third, pinaka-importante. Ano yung third important moral compass? Sino? Sino? God. Let God be your third moral compass. So para alam niyo kung ano yung tama, kung ano yung mali, kung ano yung good, kung ano yung evil, kung ano yung pag-serve sa tao, ano yung pananamantala sa tao, para alam niyo you can discern. Nagdadasal ba kayo? Sino marunong magdasal? Very good. Nagpupunta ba kayo ng church? O, magdadasal kayo parati. Bakit? Kasi si God, siya ang mag-guide sa inyo. Kanina, tinanong ko, sino ang mahusay? Taas na kayo ng kamay. Tinanong ko ulit, sino ang matino? Taasin kayo ng kamay. Natutuwa naman ako. Kasi sabi ni Secretary Jessie Robredo, kilala niyo si former Secretary Jessie Robredo? Sayang lang, namatay na. Dating DILG Secretary. Sabi ko nga, former Secretary Jessie Robredo is the best president we ever had. Sayang talaga. Ang sabi niya,
Para ang isang bayan ay umunlad, kailangan natin ng leader na may dalawang bagay. Una, mahusay, magaling. Diba? Dapat magaling. Alam ang gagawin, may laman ng isipan. Pangalawa, dapat matino. Kasi anong silbi ng isang leader na mahusay kung hindi naman matino, kung salbahe naman, kung pagnanakaw naman. Tingnan niyo po ang ating bansa. Nagkaka-election, your teachers and God. And pag ganun, makakasiguro ako na napakaganda ng future ng bansa natin Pilipinas. So, alam niyo mayaman ang Pilipinas. Dapat na honors. Sino sa inyo may high honors? Ayun. Kasi nag-iisa, halika dito anak. Halika dito. Yan, halika dito. Sino sa inyo ang with honors sa graduating? Graduating with honors. Sino may graduating with honors? Halika dito. May with honors pa sa kanila? Halika dito.